Tumaas ang level mo, Rune of Darkness, bound item, natatanging pangmatagalang epekto, kapag nakikipag-usap sa pinangalanang demonic at mga demonyo, maaari mong makuha ang mga unique attribute. Tiramet Strength, ay nakatatak sa Dark Rune, Tiramet Strength, kung bumaba ng 10% ang iyong health, maibabalik ang health ng 30% ng instant. Cooldown time, 12 hours, uminom si Grid ng potion at sa isip-isip nito na kahit malayo pa ang lalakbayin niya, mukhang lumago na siya, since nakapagpatuloy siya sa laban kahit 30k na lang ang natitira niyang health, tinatanong ni Grid kung dapat niya bang tingnan ang loots. Ginamit ni Grid ang Legendary Blacksmith's Appraisal, Tiramet's Shoulder Guards. Rating, Unique, Defense, 75, Health, plus 3,000, may mababang pagkakataon ng pagpapawalang bisa sa pisikal na pag-atake, kondisyon ng paggamit, level 320 o mas mataas, ito ay isang item na walang hidden ability o attribute, Tiramet's Belt. Rating, Epic Growth Type, minus 10% damage received, Stamina plus 100. Ito ay isang item na may hidden ability, Tiramet's Belt, nagbabago ang impormasyon. Kung tumaas ang rank ng belt tungo sa Legendary, maaari mong ipatawag ang vampire na si Viscount Tiramet. Sa isip-isip ni Grid na tulad ng Elfin Stone's Ring, kung ma-develop niya rin ito, pwede niya din ipatawag si Tiramet. May hidden effect ba lahat ng mga items na may magic powers ng direct descendants? Kung yan ang kaso, dapat nilang subjugate lahat ng vampire cities. Dahil maaari niyang gamitin ang runes na ito para tawagin sila. Parang magiging ruler nila siya, malaking bagay ito. Isang future kung saan pwedeng siyang maging ruler ng mga vampire na ito. Napabuntong hininga si Grid at sinasabi nito na tungkol sa item distribution, di ba? Kunin niya na itong belt, nakangiting sinasabi ni Yura na okay lang. Nakakuha na siya ng baril sa kaibigan ni Mr. Stick, sinasabi ni Grid na galing sa kaibigan niya yung baril. Hindi ka panipaniwala, may mga gamit ba siya ng pagma? Sinasabi ni Sticks na wala, tutal hindi naman siya ganoon ka-close sa pagma. Sa isip-isip ni Grid na nakakalungkot naman, kung patuloy siyang makakaharap ng mga vampire na kasing lakas ni Tiramet, patuloy na tataas ang halaga ng pinsala na matatanggap ng kanyang mga items. Dapat siyang gumawa ng isang item na nag-aabsorb o nagpapalihis ng pinsala. Ngunit bago yun, dapat niyang ilabas ang mga taong ito. Sinasabi ni Grid na Terra na, umalis na sila at kailangan din nilang iligtas ang iba. Sinasabi ng unang vampire na natalo na ang bunso, laban sa isang tao lamang. Sinasabi ni Heroy na nakita niya ang mga magulang niya na kinakain ng tae ng baboy kagabi. Sinasabi ng vampire na gumagamit ang bastos na yun ng divine power habang ang maliit na abnoy na lalaki na yun ay trash talker. May umatake sa isang vampire, at ito pala si Pick Sword, ginamit niya ang Unsheath, Annihilate. Sinasabi ng vampire na isang invisible sword key. Hindi rin madaling kalaban ang lalaking yun, sumisigaw at galit na galit ang isang vampire at sinasabi nito na ang lakas ng loob nila mga tao na saktan ang kanyang pamilya. Mamatay na sila, may sumisigaw, may pasugad at sinasabi nila na wide open. Napapasigaw ang vampire sa ginawang pag-atake nila Ton at Ibellen. Sinasabi ni Ibellen na kahit hindi perpekto, kinilala ni Mr. Piaro ang swordsmanship niya. Sinasabi ni Ton na lumilipad siya, dapat sila bumaba ng mabilis hanggat maaari. Sinasabi ni Riges na huwag silang hamarang sa daan. Ginamit niya ang Thunder Carriage, natalo mo ang vampirang na si Baron Atera, Baron Almira, at Baron Apola. Nakakuha ka ng Elixir of Strength, sinasabi ni Ton na isang elixir. Nakakuha din sila sa wakas, umabot sila ng 2 buwan para sa pagpunta lang sa lugar na ito. Sinasabi ni Ibellen na wala pa silang nakuha kahit pumatay sila ng libu-libong mga vampira. Sinasabi ni Pick Sword na maswerte sila na may Heroy at Tobin sila nakasama. Ang iba ay dapat na nilang tulungan, kaya kailangan na nilang magmadali. Sa ibang lugar, pasugad na kila Pan at Vantner ang vampire na si Ran. Sumisigaw at sinasabi ni Pan na isa siyang baboy, hindi niya makuha ang posisyon ng kanyang spear. Tumabi siya dyan, sumisigaw din si Vantner at sinasabi nito na manahimik siya, abnoy siya. Siya yung humaharang, hindi nila namamalayan na inatake na sila. Sinasabi ng vampire na nakakainis ang teamwork nila. Bagaman ito ay mas mabuti para sa kanya dahil ang pagputol ng karne ay nagiging mas madali. Tumatawa at sinasabi ni Vantner na nataman siya ay mapalad. Hindi niya akalain na nakadikit pa ang leeg niya sa katawan niya.
Umuubo at sinasabi ni Pan na manahimik siya, isa siyang pusit. Kung wala siya, napatay niya na ito, sinipa ni Pan si Vantner, at tumatawa ang vampira na si Ran at sinasabi nito na hindi niya akalain na aatakihin nila ang isa't isa. Dumating si Grid at ginamit niya agad ang pagmas sword dance, at ang restrain. Sa isip-isip ni Ran na sealed ang mga galaw niya. Dahil ba sa lalaki na yun, nagpapasalamat siya, parang hindi matagal ang epekto. Since parang unpleasant technique ang gamit niya, ano ang dapat niyang gawin? Napahinto ito at nagtataka siya, at sa isip-isip nito na ano ang nangyayari sa epektong ito. 4 o 5 beses pa lang siya tinamaan, nadudurog na ang katawan niya. May isa pang tao na kasama niya na no-match ang mga vampira. Ang babae na yan, siya ang tinuturing kalaban ng mga vampira. Ginamit ni Yura ang purifying bullet, batid pa ni Ran na delikado ito. Dapat siyang makaalis agad dito, nakaabang na pala si Grid at sinasabi nito na sa tingin niya ba na makakatakas siya pagkatapos niyang saktan ang kanyang mga tao. Tinalo mo ang vampire na si Baron Ran, nakakuha ka ng 525,810,470 experience. Nakakuha ka ng 2 Blessed Weapon Enhancement Stones, 7 Weapon Enhancement Stone, at Skillbook, Darkness Assimilation. Galit na sinasabi ni Grid na ang iba ay nasa panganib, ngunit sila ay nag-aaway sa inyong mga sarili. Ibalik nila ang kanilang focus sa laro, humihingi naman agad si Pan ng paumanhin kay Grid. Sinasabi ni Grid kung humihingi siya ng paumanhin, pahiramin niya sa kanya ang spear niya. Sa ibang lugar, sa laban naman ni Faker at ang vampira na si Mountain. Gumamit si Mountain ng blood binding, nahuli niya si Faker, at mabilis naman nakawala si Faker at nag-counter-attack agad naman siya dito at ginamit niya ang Killer's Thrust. Killer's Thrust, kung mas marami ang mga target, mas maraming stack. Mabilis naman nag-counter-to-counter dito ang vampire na si Mountain at sinasabi nito na isa siyang daga. Ang galing niyang maghanap ng laman, pasugad ulit si Mountain at sinasabi nito na papatayin niya siya kaya hindi niya na kailangan pang makita ang nakakainis niyang mukha. Naiinis at sa isip-isip ni Faker na kung gagamitin niya ang blink, magugulo ang kanyang paggamit ng mana. Kailangan niyang tanggapin ang pag-ataking ito, may nagbato ng spear at ginamit nito ang spear shot sa vampire na si Mountain at nagtataka dito si Faker at nakilala niya ang spear at sa isip-isip nito na si Pan ang dumating. Ito pala si Grid at sinasabi nito na ito ay gumana. I guess ito ang sinasabi ng mga tao na mahalaga ang basic education, dahil ito ay importante. Sa palagay niya, siya ay na-corner na nila, mukhang grabe ang matchup niya. Sinasabi ng vampire na si Mountain na isa siyang basura, ano ba siya? Ginamit ni Mountain ang Skin Fortify, nagtataka ang vampira na tinamaan na pala siya sa ulo nang hindi niya namamalayan. Si Yura pala ang tumira sa ulo ni Mountain, sa isip-isip ni Grid na aabutin sana ng 15 minuto para sa 5 sa Overgeared Elites para matalo ang isang baron na vampira. Nagpapasalamat siya kay Yura dahil natapos agad ng mabilis ang raid na ito ng triple. Sinasabi ni Grid na Yura, sobra na ang ginagawa niya, guys, corner niyo siya. Inutusan ni Grid si Pan na kunin nito ang kanyang spear para ibato ulit ito. Galit na galit naman dito si Pan at naiinis, spear shot. Dapat mong bawin ang iyong spear sa loob ng 30 segundo. Kung hindi niya ito magagawa, mawawala ito. Tinalo mo ang Vampire Baron Mountain. Nakakuha ka ng 211,555,252 experience. Nakakuha ka ng 3 Blessed Defensive Equipment Enhancement Stones, 7 Defensive Equipment Enhancement Stone, at Skillbook, Skin Fortify. Sa ibang lugar, nakikita nating na may malakas na pagsabog at pasugad na ang isang vampire kay Jishuka at tinamaan ito, sumisigaw at sinasabi ni Zednas na sobrang bilis ng kanilang regeneration, kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, sila ay mahihirapan. Gumamit si Zednas ng Wind Missile at Wind Cutter, gamit ang kaliwat kanan kamay. Naubos na ang iyong mana. Hindi pa tapos ang cooldown time para sa paggamit ng mana potion. Sumisigaw si Jishuka at sinasabi nito na yumuko siya Zednas. Ginamit ni Jishuka ang Phoenix Arrow, gumawa ito ng malakas na pagsabog. Sinasabi ni Jishuka na itutulak niya yung nasa gilid, kaya tumakas na siya bago siya mag-regenerate. Tinatanong ni Zednas si Jishuka kung ano ba ang pinagsasabi niya. Sinasabi ni Jishuka na huwag na siyang magtanong at tumakbo na lang siya. Sa isip-isip ni Jishuka na meron na lang siyang natitirang huling araw. Mahihiya siya sa sarili niya kung hindi niya mailigtas ang kahit isang buhay. Biglang nawasak ang pader at nagulat sila Jishuka at Zednas.
May dumating at maganda ang entrance nito at sinasabi nito na sa wakas nahuli na nila silang lahat. Ito pala si Grid at sinasabi nito na mga tanga sila. Tahasang sinabi niya na huwag ito gawin, pakinggan nila ang mga sinasabi niya sa kanila. Biglang tumalong si Jishuka papunta kay Grid at dumaikit ang malabot na bagay at biglang namula si Grid. Sinasabi ni Jishuka na natatakot siya Grid, napapaubo si Grid dahil hindi ito makahinga. Nagtataka at tinatanong ni Styx kung may kalaban pa ba sa paligid. Nag-aapoy sa galit si Ira at sinasabi nito na nakakakita siya ng kaaway sa harap niya. Tinatanong ni Jishuka na paano siya nakabalik, di ba? Nasa Bayan Archipelago siya. Sinasabi ni Grid na nagpapasalamat siya sa lahat ng ito dahil kay Y-Star Styx, nandoon siya. Sinasabi ni Styx na siya si Y-Star Styx. Utang niya ang buhay niya kay Mr. Grid. Hindi makapaniwala si Pixord at sa isip-isip nito na saan nahahanap ni Grid ang lahat ng NPC na ito. Sinasabi ni Rigas na ito ay kahanga-hanga, kunin nila ang pagkakataong na ito para makleared ng maayos ang lugar na ito. Sinasabi ni Grid na narinig niya ang lugar na ito ay may mga baron sa first floor. Nagkaroon din ng isang hindi kapani-pani walang malakas na Viscount. Ano ang gagawin nila kung lumitaw si Marie Rose? Sinasabi ni Tobin na ganoon ba? Dapat na ba silang sumuko? Sinasabi ni Grid na ang mamatay ng isang beses laban kay Elphinstone ay sapat na. Ngunit huwag silang mag-alala, lilisanin nila ang lugar na ito. Pero ang una nilang gagawin ay kailangan nilang ang ilang special training. Gagabayan sila ni Styx sa isang magandang gym, sa ibang lugar. Sinasabi ng lalaki na ang Vereden na yan, ang bastos na yan. Kanina pa niya nalaman ang lokasyon ng Great Demon na si Furfu. Wala pa ba siyang balita? Walang kwentang bastard, nakalipas na ang isang buwan. Ngunit hindi pa nila nalaman kung saan yun nakasealed, wala din silang nakikitang kahit isang pirasong yelo. Saan kaya yun? Ito pala si Agnes at sinasabi nito na nagpapasalamat siya dahil marami ang monster, kaya nag-level up siya. Pero tumigil ang pag-process ng quest, ito ay nakakainis, Rune of Death, bound item, ito ay permanenteng pinapanatili sa iyong inventaryo, ang pangangalakal, pagbagsak o pagsira nito ay imposible, epekto ng paggamit, tumataas ang mga kakayahan ng iyong mga summon kapalit ng ilang stats ng pamumuno, may 20% na pagtaas sa stats ng lahat ng summons, Blue Knight's Faith, creates a shields that absorbs 10,000 na pinsala. Cooldown time, 1 oras, ang talisman ni Bentao, mapapalitan ng iyong kalusugan sa kalusugan ng target. Cooldown time, 12 hours, unique lasting effect. Maaari mong makuha ang bangkay ng isang pinangalanang NPC o halimaw at gawin itong iyong subordinate. Kung gagawin mo yun, maaari mong makuha ang kanilang natatanging katangian. Tar-Ant's Swordsmanship, ang Advanced Sword Mastery skill ay nilikha. Maaari mong gamitin ang Bloodless kapag suot ng isang uri ng sword na weapon. Ito ay isang unique at lasting effects. Mamods Knowledge, tataas ng 15% ang magic casting speed. Mana regeneration rate ay tataas ng 30%, ito ay isang unique at lasting effect. Napapamura at sa isip-isip ni Agnes na dapat niyang maabsorb ang kanyang kaluluwa sa sandaling yun. Hindi niya akalain ang isang piraso ng kaluluwa ay maaaring gamitin bilang magic. Ang dami niyang naiisip, mas lalo lang siyang naiinis. Sinasabi ni Agnes na kung ang mga bagay ay naging ayon sa plano, kinain niya na sana ang katangiang ni Bram. Akala niya magagamit niya ang isang legend bilang isang leech. Na-excite siya dito, isa pang bagay na magpapabigat sa paglago ng overgeared members. Bukas ang stage at oras sa lahat, sinasabi ni Agnes na ang Sword Tomb, mas mahusay na hindi niya kailangang sirain ang bawat isa upang mahanap ito, isang lugar kung saan libu-libong mga espada ang nakahimlay na patay, ang lugar kung saan ginugol ng legendary blacksmith na si Pagma ang kanyang mga huling taon, ang Sword Tomb, sa lupain ng isa pang alamat. Isang lalaki ang nagbukas ng bagong curtain sinasabi ni Agnes na ang bulok na bangkay ni Bram.